ng ating paglalakbay na we are now in the midpoint of our preparation para sa pagpasok ng mga mahal na araw. Ang ating ebanghelyo ngayon, ang title ay The Parable of the Fig Tree. No? Puno ng igos. Actually, wala yata tayong puno ng igos dito sa Pilipinas o yung fig tree, no? Kaya hindi natin alam kung anong itsura noon, ano? Pero hindi naman yung puno ang mahalaga eh. Ang mahalaga eh, what are the lessons that we can learn from the parable of the fig tree or the fig tree? Ano ba yung mga leksyon na itinuturo sa atin ng talinhagang ito? Dalawang bahagi yung ating ebanghelyo eh. Yung unang bahagi, ikinwento kay Jesus yung aksidenteng nangyari sa dalawang grupo ng tao. Una, yung mga ipinapatay ni Pilato nung sila ay naghahandog dun sa templo, at yung pangalawa ay yung mga nabagsakan ng tore ng Siloe. And then, yung pangalawa ay yung parabola ng puno ng igos. So, what are the lessons that we can learn from the parable of the fig tree? Una, God is our master, but He is not a puppet master. Okay? So, ang Diyos, master, pero hindi siya puppet master. Ano ba yung puppet master, Father? Ibig sabihin, siya yung talagang kaprityosong nagko-control ng lahat ng bagay. Di ba yung mga puppet master, alam niyo yung mga laruan na ditali? Tapos kung ikaw ang may hawak noon, bahala ka kung anong gusto mong ipagawa, kung yan ba itatalon, uupo, kung yan ba ay hihiga, kung yan ba ay sasayaw o hindi, ikaw ang bahala, ikaw yung nagko-control. Ganun ang tawag sa puppet master. Now minsan, parang ganun minsan ang tingin natin sa Diyos eh. Na parang ang lahat ng bagay ay talagang siya lang ang nagmamanipula. Kaya, di ba meron silang mentalidad noon, ang kanilang pag-iisip, kapag ang isang tao ay naaksidente o may masamang nangyari sa kanya, ay nagalit sa kanya ang Diyos, pinarusahan siya ng Diyos. Kaya ang sabi ni Jesus sa unang bahagi ng Ebanghelyo, huwag niyo isipin na yung mga taong pinapatay ni Pilato ay masasama kaysa sa iba, kaya nangyari sa kanila iyon. Kasi nga, ganoon may mentality, no? Na kapag may masamang nangyari sa iyo, ay nagalit sa iyo ang Diyos, pinarusahan ka. Na parang bang kaprityosong Diyos eh. Ayan, no? Tapos, yung 18 taong binagsakan ng tore ng Siloe. Ganon din ang iniisip nila, ay siguro yung mga nabagsakan na yan, masasama yan. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinabagsak yung tore ng Siloe. Ganon ang puppet master eh, di ba? Kaprityoso, kung ano yung gusto niyang gawin, gagawin. Pero ang sinasabi ni Jesus, hindi. May mga bagay-bagay na nangyayari sa mundo na bahagi lang talaga ng pagkilos ng mundo. Minsan ang tawag natin diyan, aksidente. No? May mga aksidente na nangyayari by nature. Meron din naman aksidenteng nangyayari dala ng ating maling mga desisyon dahil malaya tayo eh. Kaya nga hindi puppet master ang Diyos eh, dahil may kalayaan tayo. So pwedeng mangyari na yung masamang karanasan natin, bunga naman ng ating mga maling pagpili, yung ating wrong choices. So yun yung una, no? God is not a puppet master, pero He is master. Now, ano naman yung master? Ibig sabihin, siya dapat yung pinakamahalaga at pinakaimportante sa ating buhay. Ganun ang Panginoon eh. Center of our life. Bagamat hindi siya puppet master, He is supposed to be the master of our life. Now, anong ibig sabihin yan? Now, siguro para maging maliwanag, gamitin natin yung isang analogy. No? Kung hindi ako nagkakamali, nabanggit ko na noon ito, pero magandang ulitin. No? Lahat tayo dito ay merong cellphone. At yung mga cellphone natin, marami diyang mga tinatawag natin mga apps, di ba? Yung mga applications. Tingnan nyo mamaya kung ilang apps ang nasa inyong mga cellphone. Yung iba talagang sangkatutak, ang dami, di ba? Nakakailang ganun ka na, hindi pa natatapos yung app, ang daming apps. No?
At yung mga apps na yan, minsan-minsan ginagamit mo. May mga madalas kang gamitin, may mga minsan kang gamitin, may mga hindi mo nagagamit, di ba? Ano ba yung mga apps? Halimbawa, Facebook, Instagram, Twitter, Grab, Foodpanda, Gcash, no? So, iba't ibang mga apps yung nakikita natin doon sa ating cellphone. No? At ginagamit natin yan paminsan-minsan. Meron kang mas madalas gamitin, merong mga hindi mo ginagamit. Yung iba, inaalis mo, iyokong gamitin ito, aalisin ko na lang ito, buburahin ko na lang ito. No? Now, minsan, ang tingin natin sa Diyos, parang application lang, parang apps. Isa doon sa mga maraming nandoon sa ating buhay. Nandyan siya, paminsan-minsan nakikita ko, paminsan-minsan ginagamit ko, paminsan-minsan binubura ko. No? Pwedeng mangyari yun, binubura ko pa, inaalis ko. Pero ano bang ibig sabihin ng God is our master? Isipin natin, God is not an app. Ang Diyos hindi dapat parang app lamang. Ang Diyos dapat OS. Ano yung OS? Operation system, di ba? Siya yung nag-o-operate ng lahat. Siya yung nagre-regulate ng lahat. Kapag meron kang OS, siya yung nagko-control ng iba't ibang mga apps. No? Meron nga mga apps na hindi mo pwedeng gamitin dahil incompatible doon sa OS. Sasabihin ng OS mo, operating system, hindi yan compatible sa akin. So, ganun din, kapag ang Diyos ang OS ng ating buhay, may mga bagay na incompatible sa Kanya. Halimbawa, kasalanan. No? So, hindi yan dapat nasasama. No? So, sino dapat ang sentro ng ating buhay? Ang Diyos. At siya yung magpapaikot ng lahat. Siya yung magkocontrol at magre-regulate ng lahat ng mga iba't ibang dimensyon ng ating buhay. No? Kaya lang, di ba, yung iba sa atin, hindi naman Diyos ang center eh. Yung iba sa atin, ang center ng buhay mo, Foodpanda eh. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang Foodpanda ang sentro ng buhay niyan? Dahil maya't maya, order ng pagkain. Ha? Yung iba, ang sentro ng buhay mo, Facebook eh, di ba? Pag-gising mo sa umaga, yun agad ang unang binubuksan mo, Facebook. Oh. Pag-gising mo sa umaga, anong pinubuksan? Instagram. Kunan ko sarili ko. I woke up like this. Ayan, ano. So, yan, ano, yan yung tanong sa atin. Ano ang sentro ng ating buhay? God is the master. Okay? God is not an app. He is an operating system. Okay? So, yan yung unang itinuturo ng ating ebanghelyo. Okay? God is our master, but not a puppet master. Pangalawa, sin is the greater or the real tragedy. Ang tunay na trahedya ay ang kasalanan o pagkakasala. Na? Kasi di ba sa Ebanghelyo, sabi ng mga tao, ay na-aksidente siya, trahedya yon, tragedy. Pero anong sabi ni Jesus? Hindi. May idinugtong si Jesus eh. Sabi niya, akala nyo ba dahil makasalanan sila, kaya nangyari yung trahedyang iyon? Pero idinugtong ni Jesus, sabi niya, pero pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan upang hindi mangyari ang mas malala sa inyo. So ang sabi ni Jesus, repent of your sin so that a greater tragedy will not happen to you. So ano palang sinasabi ni Jesus? Ang mas malaking trahedya pala ay yung buhay na makasalanan. Yung trahedya sa buhay, mangyayari yan eh. Mabait ka man o hindi, minsan may aksidente, may trahedyang mangyayari sa iyo. At minsan wala kang kontrol doon. Pero yung pagkakasala, meron tayong kontrol doon. Tayo ang nagdidesisyon noon. Kaya ang sinasabi ni Jesus, sikapin mo na huwag kang mahuhulog sa kasalanan dahil yan ang mas malaking trahedya. At yan yung trahedya na hindi mo nakikita.
Di ba meron tayong tinatawag, sabi natin, mortal sin. Ano ba, Father, yung mortal sin? Malaking kasalanan. Pero bakit mortal? Ano bang ibig sabihin ng mortal? Galing yan sa salitang Latin, mortis. Ang ibig sabihin ng mortis, kamatayan, death. No? Kaya dyan ang galing yung salitang mortician. Yan yung mga nag-iimbalsa mo. No? Mortuary, dyan tayo nagbuburol ng patay. Kaya pag sinabi mong mortal sin, yan ay kasalanang nakamamatay. Now, lahat tayo nakakakomit ng mortal sin, pero buhay pa tayo, di ba? Akala ko ba, Father, mortal sin yan? Bakit buhay pa tayong lahat? Yun nga ang problema. Akala natin buhay tayo, pero namamatay na pala yung ating kaluluwa. Akala natin buhay pa tayo, pero yung ating kaluluwa pala, palayo na ng palayo sa Diyos. Hindi natin napapansin, hindi natin nakikita. Kaya ang sinasabi ni Jesus, yun ay mas malaking trahedya. Dahil akala mo okay ka, pero hindi pala. Kaya yung mahalaga yung paalalang iyon ni Jesus sin is the greater tragedy. Kaya yung panahon ng Kwaresma, yan yung panahon na tinatawag tayong tingnan yung ating buhay. Yung buhay ko ba naaayon pa sa kalooban ng Diyos? Okay? At kung ako man ay nagkakasala, ako ba ay umaamin sa aking kasalanan at inihihingi ko ba ito ng tawad? Kasi totoo naman, lahat naman tayo may kasalanan. Lahat tayo mahihina. Pero katulad ng nabanggit ko na rin noon, iba yung kahinaan at kasamaan. Iba yung weak, iba yung wicked. Lahat ng tao, weak. Lahat tayo may weakness. Pero hindi lahat ng tao wicked. Pag wicked ka, masama ka na, mahina ka na nga, pero hindi mo pa ina-acknowledge. Hindi mo pa inaamin. Dinideny mo pa. Ay, hindi na kahinaan yan. Kasamaan yan. Yun ang nakakatakot. Dahil akala mo okay ka. Pero katulad nung narinig natin sa Ebanghelyo, darating ang oras na puputulin ang puno at kailangan na siyang itapon. Na? Kapag dumating ang panahon na tayo ay puputulin na yung puno, saan ka kaya dadalhin? Itatapon ka na lang kaya sa apoy? O ikaw kaya ay makakasama ng Diyos sa kaharian? Okay? So, paalala ng Diyos sa atin. No? Huwag tayo masyadong matakot sa trahedya. Dahil minsan, mag-ingat tayo, oo. Pero minsan kasi ang trahedya, hindi mo naman makokontrol. Pero yung trahedya ng kasalanan, yan ang pwede nating kontrolin. At yan ang dapat nating ingatan. Sin is the greater tragedy. The real tragedy. Pangatlo, sa Diyos ang mahalaga, fruitfulness and not productivity. Sabi ng Ebanghelyo, yung may-ari ng puno ng igos, tiningnan niya yung puno at nakita niya walang bunga. At dahil walang bunga, sabi niya, putulin na lang iyan. Anong hinahanap ng Diyos sa atin? Bunga. Ang hinahanap ng Diyos sa atin, fruitfulness, hindi productivity. Alam niyo yung fruitfulness at productivity, medyo magkamukha yan Pero magkaiba actually. Pag sinabi mong productivity, ayun, marami kang result, marami kang nagawa, marami kang na-achieve, marami kang naipon. No? Halimbawa, sa career mo, no? Oh, I'm a very successful lawyer. No? Ang dami kong naipanalong kaso. Ang daming kumukuha sa akin. No? So, I am very productive, no? Hindi lang ako naging lawyer, naging regional, nandun pa ako, naging regional lawyer pa ako, napunta pa ako sa Supreme Court. Oh, very productive. Pero baka naman ginamit mo yung talino mo para sa pagbabuluktot ng katotohanan. No? Na kahit na yung may sala, napapawalang sala mo. At yung walang sala, napapalabas mong may kasalanan. Ay, productive ka nga, pero hindi ka fruitful.
Nakikita niyo po yung difference? Ang dami kong na-achieve, ang dami kong pera sa bangko, ang dami kong nakatagong kayamanan. Pero yung kayamanan pa lang yan, nakuha sa masamang paraan. Sa dishonest na paraan. Productive ka nga, pero hindi yan fruitfulness. Ano yung fruitfulness? Bunga. At tingnan mo yung salitang bunga, fruit. Ano bang sabihin ng fruit? Ang puno, pag namunga, para sa iba. Walang punong kumakain ng sarili niyang bunga. Pag may nakita po kayong punong kumakain ng sarili niyang bunga, sabihin niyo sa akin, ha? Ituro niyo po sa akin. Pero as far as I know, wala pa akong nakikitang puno na kumakain ng sarili niyang bunga. Anong ibig sabihin nun? Kaya pala gusto ng Diyos maging mabunga tayo dahil dapat yung bunga ng ating paggawa, yung bunga ng ating buhay, dapat para sa iba. Dapat nakatutulong sa iba. Dapat nakapagpapabuti sa iba. Hindi lang nakapagpapabuti sa akin. Ganun ang productivity eh. Lahat para sa akin. Pero yung buhay na mabunga, ay, nakatulong ako sa iba. Mabuti ang buhay ng iba dahil sa akin. Yan ang buhay na mabunga. At yan yung buhay na sasabihin ng Diyos, pumasok ka sa kaharian ng aking Ama. Anong inaasahan sa atin ng Panginoon? Fruitfulness and not productivity. Okay? Mga kapatid, 3 linggo ng panahon ng Kwaresma. Ang ating ebanghelyo ay tungkol sa puno ng igos, the fig tree. Remember the lessons of the fig tree. God is our master, but He is not puppet master. Sin is the real tragedy. What is important is fruitfulness and not productivity. Magsitayo po ang lahat.